walang nakakapasok na hangin or something Sa kwarto. sa kwarto. Tapos, di ko kwentuhan daw sila, ganyan-ganyan. Ang nangyari, natulog siya dun sa sala nila, which is downstairs. Tapos maya-maya, Nung nag-shoot na sila, like, nakaset up na yung camera, ganyan. Nagulat siya kasi may bigla... Hello and welcome to Metro Viral! I'm Shai I'm Arkin. and this is Upuan natin yan. Where we sit and discuss anything and everything under the sun. Lamig. Lamig nga, nilalamig nga ako. Grabe. Bakit kaya? Feeling ko nagpaparamdam na siya. Sino? Naiiwan niya ako. Joke lang. So, kailangan pala natin magseryoso kasi ano bang meron ngayon? Ang dilim. So, nasa dilim kami ngayon. Yeah. At ito ang Halloween special ng Upuan natin yan. Diba? So, may kwento ka ba? Meron akong experience kanina. Parang experience siya ng lolo ko. Na nagkukwento siya. Silang magkakapatid daw. Nasa isang kwarto. And secluded siya. Like parang walang nakakapasok na hangin or something. Sa kwarto. Sa kwarto. Tapos, di ko kwentuhan daw sila, ganyan-ganyan. Ang nangyari, doon sa pintuan, may lumulutang na plastic. Kung saan wala namang pumapasok na hangin. So, paano siya, lulutang? Di nangyari, parang nagkagulatan sila, takbuhan sila sa baba, ganyan-ganyan. So, pag-check nila ulit sa taas. Yung plastic, nakalutang lang siya. As in, nakalutang siya, hindi siya gumagalaw, nakalutang lang siya doon sa kama. Tapos, nung kinukwento ko yon kay Shai kanina din, Actually, kay kwento Jel. nila sa akin. So, piniprepare ko siya. Habang kinukwento ko siya, may lumilipad na plastic doon sa tapat ng office ni Sir. As in, napasigaw ako sa mukha ba ako natakot kanina? Tapos nanginginig ako. Akala namin nagsasadula lang siya ng experience niya na nakakatakot. Pero yun pala, sabi niya kasi, Sobrang OA ng pagkakakwento ko. Yun Pero pala, totoo. may plastic talaga siyang Na nakita lumulutang. lumilipad. Sakto, na pinag-uusapan namin yung plastic bag story. Yeah. Pero may tanong ako sa kwento mo, yung plastic bag, di ba sabi mo kanina nasa baba, umakyat siya? No, pumasok siya. Pumasok siya sa room. So, nakalutang na siya. Wala namang hangin na doon. Bigla na lumutang. Tapos kanina may lumutang na plastic. Out of nowhere. Nanginginig ako kanina. Si Jel nga napatayo siya sa likod namin. Ay, Saka ikaw. dahil na-mention mo na si Jel, I think gusto ko rin marinig yung story niya. So, Miss Jel, Please welcome Jel. ready ka na matakot? Or kami yung tatakutin mo? actually, hindi naman siya sobrang nakakatakot. Pero nung kunento siya, natakot ka? Oo naman. Prepare ako ng this. So, yung una ko kasi, bata pa ako nito. Tapos, kinuwento lang sa akin ng papa ko. Kinuwento sa kanya ng tropa niya. Kasi yung tropa niya, kapitbahay namin. Kasi nung bata pa lang ako, naririnig ko na talaga na yung bahay na yun is haunted. May time daw, yung tropa ng tatay ko na yun, mag-isa lang sa house na yun. Kasi lahat ng anak niya, pumasok ng school. So, isipin niya yung mga anak niya, kids pa lang talaga na naglalaro, ganun. Tapos, nung raw, siguro around 1 p.m., which is patay na oras talaga, natulog siya dun sa sala nila, which is downstairs. Tapos, maya-maya, yung bola daw nung anak niya na volleyball, unti-unting gumaganon sa stairs. Wala namang tao. Yung yung stairs na yan, yung parang makalumang... Hindi naman. hagdan. Hindi naman siya Kasi kung makaluma. makaluma, nakakadagdag yun ng takot. Kasi Yung kahoy-kahoy. gumagano Hindi ganun. naman. Yung Semento doon. naman yung Semento stairs siya. niya. Okay. Pero nakakatakot lang kasi isipin mo, mag-isa ka sa bahay. Tapos biglang Biglang may marinig bola. ka. wala na Oo. ganon. Tapos yun, parang after nun, parang umalis na yata sila sa bahay. Sa bahay? And ngayon, wala naman ako naririnig na kwento. Speaking of paramdam, may paramdam din sa bahay namin. Ayoko siyang isipin na baka na may multo or ganun. Basta inaalis ko yung thinking ko na may multo. Isipin mo may Hindi ko iisipin kasi doon ako natutulog ngayon. So, ayun nga. Nasa sala kami noon. Nanonood kami ng TV. Siguro hapon din yun eh. Ewan ko ba bakit yung multo mahilig magparamdam ng tanghali. Pwede yung gabi. Ay, wag na pala. Joke lang. So, ayun nga. Nanonood kami. Tapos, out of nowhere, may nag-flash sa CR namin. Flash. No, may nag-flash. Tapos, magkakasama kami sa sala eh. Bigla na lang may nag-flash. Then, parang naging normal na. Kasi lagi na may nagpaparamdam sa bahay namin. May nagbubukas ng pinto. May nagbubukas ng electric fan. Ganyan yung mga paramdam. Sa bahay nyo ba wala kayong nararamdaman? Sa bahay ko ngayon, kasi nakatira ako sa condo, parang wala naman. Though sabi ng friend ng roommate ko, may nakikita daw siya sa hallway na parang may shadow malapit sa basurahan. Tapos,
Tapos, naisip ko siya, pero hindi ako takot masyado. Kahit na alam kong baka meron nga. Like, hindi ko naman nakikita. Pero minsan magtatapon ako ng basura. Kung naiisipin ko, paano kung sinusundan niya ako sa likod? Tapos tatakbo ko papunta sa kwarto. Tapos isasara ko agad. Kasi diba sabi nila baka makapasok. Pero sa bahay namin sa Pangasinan, meron akong parang, yun yung first and last ghost sighting experience ko. Sighting? Sighting. As in, hinanap mo pa talaga siya. Hindi, ghost finding. Hindi, ghost paramdam Hunter. experience. So, parang, kasi ano siya, up and down. Tapos hindi pa tapos yung bahay. So, parang puro semento pa lang. Pero may mga room na, may mga kwarto. Pero wala pang dingding, wala pang pintura. Tapos sumasayaw kami ng pinsan ko. Alam, commercial ni Kim Chiu na, caring, caring, susunod ang aking galaw. Sinasayaw namin yun. 2004, 5, ganun. Tapos biglang sumasayaw lang kami. Biglang may nakitang kasi andito kami. Ito yung bahay. Parang ba siya drawing sa mata niyo. Ito yung may stairs na pag ganon. Tapos malaki siya. Tapos nandun kami sa may base. Malapit sa base ng stairs. Tapos habang sumasayaw kami, parang may naaninag ako na may umakit ng stairs. Hindi naman tapos yung bahay, diba? Hindi tapos yung bahay. Tapos, pero maraming naka-open kasi siya. Like, open sa harap, open sa likod, para makapasok yung mga relatives. Tapos sa taas kasi, pag akit ng stairs, may banyo sa gitna. Tapos may room sa left, may room sa right. So, para siyang scaffolding. Para siyang may level na ito yung gitna. Room. So, nakita ko siyang umakyat. Pumunta siya sa kabilang room. Tapos, ini-expect ko. Akala ko kasi yung pinsan ko na lalaki, na kapatid nung kasama kong pinsan. Hindi sabi ko, hala, si Kuya Balong. Hindi sumunod ako, umakit ako ng stairs. Binuksan ko pa yung room. Tapos tinignan ko yung buong room. Walang nasa loob. Pero kitang-kita ko. Na may umakyat. Lalaki, May umakyat. naka-pants, naka-kulay green na shirt. Pumasok siya sa room. Sinundan Tapos, tinitignan ko sa mga room. Sabi ko, baka punta sa kabilang room. Tinignan ko kabilang room, wala rin. Tapos kinakabahan na ako. Tapos tingin ko sa banyo. Tapos nung nakita namin na walang tao, nagtakbuhan kami pababa. Oh my God, ako. Nandiyan na siya! Oh my God! Natakot ako na! Andun na siya! Nakakatakot ako! Nakakatakot siya! Nakakatakot! Hindi natin susundan! Kasi kapag sinundan natin, ganun ang mangyayari! Ikaw, dahan-dahan ka. Kaya, baka sa akin na biglang magparamdam. Sa akin walang nagpaparamdam. Joke lang yun, guys. Alam nyo naman na parang wala na akong maano. Kasi ito din, speaking of na yung minaaninag. Kasi dun sa namin, nung college ako, nagdo-dorm ako dito sa may Sun Residences. Yung room namin, nasa pinakadulo siya nung building. So, ang haba ng hallway niya. Alam niyo yung feeling na parang lakad ka ng lakad, parang hindi mo pa rin siya nararating. Ganun yung feeling, sobrang layo. Kadalasan kapag may mga school works ako, late na ako nakaka-uwi, ganyan. Kasi daming kailangan tapusin, ganyan. Kauwi ako mga 11, 12. Tapos yung ilaw ng hallway namin, hindi na siya kompleto. Like yung bungi-bungi na yung bungi-bungi na yung ilaw. Di lakad ako. Alam niyo yung feeling na may sumusunod. Di lakad ako, ganyan. Lakad ako. Titingin ako, ganyan. Tapos wala naman. Tapang mo, lumilingon ka? Lumilingon ako. After nun, hindi na ako lumilingon. Kasi ang lakad ko pa sideways. Tapos ganon na lang ako. Kasi nakaka-feel talaga ako ng may something na may sumusunod sa akin. Then, ayun pa, speaking of nakaka-feel ulit, dito sa office natin, sa CR ng girls. Kasi, before ka pumasok, dumaan sa ng CR ng boys, madadaanan mo muna yung pintuan ng CR ng girls. So, pag nagsi-CR ako, naaabutan ko kasi na walang laging tao sa CR ng girls. Pag dumaan ako, wala naman tao, pero parang meron akong na-feel na may parang may bata na something. As in, bata talaga yung feel. Parang, kasi maano mo siya parang maaninag mo na medyo maliit or medyo tangkad, ganyan. Ang ang medyo may bigat na feeling sa CR ng girls kapag dumadaan ako. Pero sa CR ng boys, wala naman. Kayo ba, meron kayo na-feel around dito sa office natin? Wala pa naman, pero may kulento yung isa sa dating ka-work naman dito na si Sam. Tapos nung biglang niya daw sinabi na, guys, may kwento pala ako na hindi ko pa naikwento kay Laura. Sabi niya, every time daw na parang may maaninag daw siya na, kasi diba nag-work, ganyan. May nakatayo daw, nakaganyan kay Laura. Tapos matangkad na matanda. Tapos nakikita daw ni Sam since
marami na siyang experience. Tapos nung si Laura parang nagtanong sa medium, sa parang spiritual stuff. Tapos parang sabi na tatay niya daw yun. Na parang binabantayan daw siya dito sa office. Creepy lang na nakaganon. Oo, na Oh nakaganyan. my God. Isipin na natin na overprotective yung Tatay. tatay ni Laura. Parang wait lang, may napapansin ako eh. Ano? May nanonood, tapos hindi nakasubscribe. Ay, Sino kaya yun? Kita namin kayo. So, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe sa aming channel, make sure to subscribe. Yeah. Ito, madali. Nasa baba lang yung Ito button. lang makikita mo lang doon. Or else may kakalabit sa'yo. Mm. At maririnig mo na humihingi ng hustisya. Pero kung sa ibang tao, yung makakakita, na ang sobrang Pero bakit siya. iba, ako yung naka-experience, parang wala pa naman. Pero naririnig ko yung may dalawang nga daw bata dito. Si Maya and Miguel. Maya and Miguel. So, Biglang baka may sila maririnig, no? Ha? Baka sila yung napapansin ko sa CR ng girl. Oo, baka. Ako kasi, personally, wala din ako na-experience. Hanggang kwento-kwento lang. Siguro kasi hindi rin ako lapitin. Pero kasi, sa office kasi, may warehouse tayo, which is nandyan lang sa gilid. Nung pandemic, syempre, di ba, walang masyadong tao dito kasi naka-work from home, naka-hybrid. Yung sa naming ka-opisina, pumunta siya ng warehouse, mag-isa lang siya. May kinukuha yata siyang CD or basta file. Tapos maya-maya daw, yung isang upuan na sobrang layo sa kanya, bigla daw gumanon. Flat na flat syempre yung sa warehouse. Tsaka walang hangin, walang tao eh. Tapos gumanon daw, tapos umikot. Umikot po. Oo. So siya, Naglalaro. wala. E di sobrang takot niya. Tumakbo siya papunta dito sa office. Yun, kinuwento niya lang, ganyan. Baka ngayon yung dalawang bata, Bata, gusto naglalaro. makipaglaro. Tapos madalas din kasi yata sila sa basement, sa B2. Oo. Which is yung tambayan din natin minsan. Nakakaloka. Pero, ayun nga, may mabigat talaga din. Na feeling. Tsaka yung dito, yung stock room natin. Ito yung Ay, sadyaan. Kasi pag binuksan mo yung ilaw niya, Nag-flicker. nag-flip siya na ganun. Yung parang kapag niloloko ka ng mata mo, may imagine mo na may something. Oo, sa- na may nakatayong operasyon doon na Oo. ganun yung feeling. Yung ko, pero may something dito sa office natin. Feel ko nakakaramdam ka. Nakakaramdam. Ano Tapos, lang pero ako. hindi lang nakikita. Ganun. Nakakaramdam ako pero parang hindi ko lang siya pinapansin. Ganun. Kasi ayoko yung feeling na, alam mo, dito nag-work, tapos mafe-feel ko yung ganun. Ano? Parang, ang So, comfy hindi mo niya. ina-entertain. Yeah, hindi ko siya ina-entertain. So, balak nga dyan. Ganun lang yung feeling. Actually, hirap nga kapag feel ko nakakita. Kasi may friend ako na nakakita siya. Tapos, ang rami niyang kwento. Like, ang rami niyang kwento na kahit parang ayaw niya na raw makita. Pero nakikita niya. Like, may time. Kasi ako, taga QC ako. Tapos, malapit ako sa Santo Domingo Church. Pero ayaw kong i-dox yung sarili ko. Basta malapit ako sa area na to, sa club. Tapos, yung friend ko raw, nag-drive sila ng jowa niya. Tapos, napadaan sila ng Santo Domingo Church ng madaling araw. May side kwento pa pala yun. Kasi, ang kwento, pumunta silang Quezon, tapos bumalik silang QC. Okay. Quezon Province. Quezon Province, tapos Quezon City. Okay. Tapos nung pupunta silang Quezon Province, since mahaba yung ano nun, parang may kwento-kwento na super haunted daw yung kahabaan ng highway ng Quezon, papuntang Quezon Province. Talaga? Oo. Kaya di ba nung pumunta kayong Quezon, nag-warning ako na baka mamaya may kasama kayo sa bus. So yun nga, nag-drive sila. Silang dalawa, malakas sila makaramdam, pero yung isa lang yung nakakita. Okay. Tapos biglang sabi niya, hindi siya nag-drive. Sinabi niya lang sa driver niya na jowa na, bilisan mo yung takbo. Oh my God. Pag ganun, syempre, diba, hindi mo alam kung mararamdaman mo. Kasi nasa kotse kayo, tapos pag binilisan, delikado na rin. Pero Oo. binilisan nila. Tapos sabi kasi ng friend ko, ang nakikita niya raw, may tumatakbong ganun, na malaking figure na kulay black. Kasi, although parang hindi na to multo horror, parang Parang creature na. Tama ba? Tapos malaking figure daw na gano'n. As in yung G nahabulin Nahabulin sila. sila. Tapos Sila lang binilisan- yung kotse? Marami din daw, pero mabilis magpatakbo kasi siya gabi na. Okay. Tapos, So, at least hindi lang sila yung kotse Oo. doon. Tapos yung, alam niyo yung mga punong nakagano'n. Ah. Parang minsan daw may mga nasa gilid-gilid na nakatayo lang. Bilisan daw nila talaga kasi may mahabol. Hindi naman nakahabol, basta na-outrun nila. Tapos yun nga, nakabalik na sila ng Quezon City. Napadaan sila ng Santo Domingo Church ng madaling araw. Tapos ang nakita daw ng friend ko, may nakasabit na madre. Dun sa may, di ba, ito yung church. Tapos mataas kasi siya. Kasi parang siya ata yung biggest church. Dito sa QC? Sa QC. Oo, yung Santo Domingo Church. Nakasabit daw yung madre, nakaganyan. Parang nakabitay siya. Nakaganon. Nakita niya ng madaling araw. Minsan nga, tinitignan ko.
pag napapadaan ako ng Santo Domingo Church, tinitignan ko, pero wala naman akong nakikita. Pero imagine kung ikaw yung yung makakita nakakita. doon. Diyos ko po, ano mag-feel? Oo. Ikaw ka. Speaking of, yun nga, daan-daan. Kahapon, may inatenan kaming event and parang nabanggit doon yung Balete Drive. Di nag-angkas nga ako papunta doon sa friend ko. And yung angkas, dumaan siya ng Balete Drive. Parang, kasi yung Balete Drive nga, parang medyo wala nang masyadong puno, ganyan. Wala residential na lang siya. Kaso yung pagdaan namin doon, iba yung feeling talaga, promise. Iba yung feeling niya. Parang, Tapos gabi ka pa. gabi, madaling araw. around 11 p.m., mga ganun. May mga dumadaan naman, pero bilang na lang talaga. Yung, di ba, syempre, pag sumakay ka sa motor, alam mo yung anong presko ng, di ba? Doon, iba yung feeling, yung lamig, iba yung lamig niya. Tapos sabi, parang, kilala yung Balete Drive sa parang may white lady. Wala ka namang makikitang white lady. Ako, sa experience ko, wala akong nakita. Pero, yung bigat, or yung feeling talaga, may something sa Balete Drive. Hindi kayo nagchichikahan ni Kuya Angkas na. hindi na. Para, kasi inaantok na rin ako. Parang medyo ganun-ganun na rin ako. Kasi ang lamig nga nung ang hangin. And iba yung feeling niya. So, ayun. Bago tayo mag-continue sa ating mga sariling kwento, Yeah. meron kasi mga audience kayo na nag-react. Yeah! Tapos merong Sa likod ng camera. Merong gustong magkwento, mag-share ng sarili niyang kwento, pero hindi po siya magpapakita sa camera kasi Shy type. mahiya. Shy Mahiyain type. po. And masyado siyang pogi. Wait lang. Baka hindi kaya na ng camera, Wait pero lang. isasummon namin siya. Isasummon mo. Naririnig ko na siya. Anong pangalan? May lumalabas na letra. Letter J. Tama. A. M. E. S. James. James. James ang pangalan James, niya. magsalita ka na. Magsalita ka na. Hindi naman siya nakakatakot. Depende na lang sa inyo kung natakot kayo. Pero parang myth siya or tradition na siya sa family namin na after ilibing yung patay, sa gabi, papatayin yung ilaw sa bahay, tapos lalabas kayong lahat. Isa-isa kayong papasok sa bahay, tapos hawak-hawak niyo yung damit nung namatay. Before siya namatay, yung last na nasuot niya. So, mag-room kayo sa bahay, isa-isa. Then, parang hahanapin niyo yung soul niya. And then, after that, yung time na yon, yung dad ko yung nakahanap dun sa soul ng lolo ko. And then, after that, ililibing niyo siya sa saan niyo gusto, sa backyard or whatsoever. And then, sasabihin niyo na siya, wag na magparamdam. Pumunta na sa ilaw na nakikita niya. Hindi naman nagpaparamdam after nun. Hindi na eh. So effective. Effective siya. So, di ba isa-isa kayo papasok? Pare-parehong, yung same damit yung hahawakan nyo. Oo. Paano madedetermine na Soul. Ano yung soul? May feeling daw yun eh. So, ikaw, hindi mo... Hindi eh. Hindi kasi kami close. Kasi nasa north sila, sa Ilagan, Isabela. Ikaw, hindi ka natakot? Na baka... Yung experience kasi mo syempre dun sa nakapatay loob. ilaw. Oo. Mm-mm. Tapos hawak mo yung Damit. damit Damit. niya. Hindi na ako natakot kasi family naman eh. Sabagay. Hindi ka naman nila sasaktan. So, ayun nga, parang napag-usapan natin yung tradition kapag may patay. Yung sa lola ko naman, nung namatay yung lola ko, may tradition na parang, maliit pa ako nun, na parang ihahakbang kami sa ataol. May ganun nga. May ganung tradition. Parang igaganon kami. Yung sinabi sa akin, kaya daw ginanon kami, is parang hindi daw Tumalaw? dumalaw, magparamdam, ganyan. Pero kasi kuklose ko yung lola ko ngayon. So parang kahit magpakita, okay lang. Kasi nung nilibing na yung lola ko, like yung inaanohan na siya ng lupa, may malaking akasya na puno doon sa sementeryo. Tapos nakita ko yung lola ko na nagbababay sa akin. Then alam niyo yung parang kinukuha talaga siya ng liwanag kasi nagfe-fade. Then after nung week na yon, sa bahay na namin, pupunta ako ng kitchen namin, tapos yung kitchen kasi namin ito, tapos yung hagdan ito, tapos nandito ako. So patawid akong ganun. Na aninag ko yung lola ko na nandun sa hagdan, na parang nakabantay lang siya. Parang alam mo yun, yung binabantayan ako ng lola ko. Siguro wala pang wala 40 pang days. 40 days. So 'di ba sabi nila kapag may yung 40 days is nagro-roam around pa yung soul. So eto na, nung mga ilang araw nang nakalipas, parang malapit na mag 40 days yung lola ko. Nasa kwarto ako ng kuya ko, tsaka yung kuya ko nandun din. Tapos nag-aaral siya. Tapos out of nowhere, sinabi ko na, "Uy, si Lola!" Gumanon Ganyan. kami. Gumanon ako.
sa bintana kasi nakita ko talaga siya na nagwe-wave ulit sa akin. Syempre, ako, bata ako na natuwa ako, nakita ko si Lola. Yung kapatid ko, nagalit sa akin. Takot siya. Ang ginawa niya sa akin, pinag-face the wall ako. Pinag-face the wall ako dun. Sabi ko, nakita ko lang naman si Lola. Kasi akala niya tinatakot mo Oo, siya. tinatakot ko siya. Ayun, after nung yung paramdam sa akin sa bintana na yun, wala na. Hindi ko na siya ulit na ramdaman or hindi na ulit siya nagpakita, hindi na siya dumalaw sa panaginip ko. Kasi si Lola, lagi ako dinadala sa Jollibee nun. Tapos, before siya mawala, malapit na siya makakuha na parang discount something sa Jollibee. Ayun, hindi niya na naabutan yun. So, ayun, kapag dumadalaw ako, ayun, sa Dadalhan naalala ko yung yung ganong memories namin ni Lola. Speaking of Lola, close din kami ng Lola ko. Pero never siya nagparamdam sa akin like nagpakita. Never siya nagpakita. Pero ang way niya ng pagpaparamdam sa akin is yung pabangon niya, lagi kong naaamoy. Kasi same kami ng kwarto eh. As in, katabi ko siya matulog talaga. So, every time na naamoy ko yung pabango na yun, sabi ko, nandiyan ulit siya. Huli kong amoy nun. Siguro medyo matagal na eh kasi nawala yung lola ko. Pa-college ako nun eh, which is 10 years ago. Alam mo yun, parang meron talagang magpaparamdam sa'yo gamit yung pabango. Minsan, may sampagita. May Diba? sampagita. So, ang sweet nga na nagpaparamdam sila through amoy. Ako wala naman akong kwentong lola, lolo. Since yung sa father's side ko ay sumalangit na. Tapos yung sa mother's side ko buhay pa. Pero may kwento ako ng sa tita ko. Kwento to ng tita ko nung college siya sa Baguio. Di ba sa Baguio?